Sa mga nagdaang kabanata habang naglalakad sina Xiao Chen ay nakita niya ang dalawa na sina Queen Cheng Cheng at Wu Yi na nag-uusap. Na kahit sila Ken Cheng Cheng ay nakita din nila si Xiao Chen. At bahagyang naalala ni Wu Yi ang sinabi ng kanyang master. Kaya naman masaya nilang dalawa na sinalubong si Xiao Chen dito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ni Wu Yi kay Xiao Chen na ay sigurado ako na nandito rin kayo para sa Dragon at Phoenix rankings. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang listahan ng Dragon at Phoenix ay medyo kawili-wili. Ilang sandali pa ay sinabi ni Xiao Chen kay Jiang Chuan na pumasok ka sa loob kasama si Chimei. Agad naman itong sinang-ayunan ni Jiang Chuan na at sinabi niya na sige, aantayin ka namin sa pangunahing bulwagan. Kaya naman sinabi na ni Jiang Chuan kay Chimei na mauna na tayo. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa dalawa na mag-usap tayo sa ibang lugar. Naghanap sina Xiao Chen ng lugar na kung saan walang sino man ang makakakita sa kanilang nag-uusap. Nang makahanap sina Xiao Chen ng lugar na pwede na silang mag-usap ay agad na sinabi ni Xiao Chen sa dalawa na ang head ng iyong pamilya ay pumasok sa pamamagitan ng cultivation. Sa sinabi ni Xiao Chen ay hindi agad sila nakapagsalita at medyo nahihiya sila dito. Maya-maya pa ay nagbigay-bigay ang dalawa kay Xiao Chen na agad namang ikinagulat ni Xiao Chen dahil hindi pa pumasok sa kanyang isip ang mga nangyayari. Ilang sandali pa makalipas ang ilang sandali ay naunawaan na ni Xiao Chen kaya naman agad niyang sinabi sa dalawa na okay, hindi niyo na kailangan itong gawin. Maya-maya pa ay masayang ibinalita ni Ken Cheng Cheng na matagumpay na nakalusot si Master at nakarating sa Diyos sa isang impyerno, ang aking Teguyin clan ay malapit ng tumaas. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na ang antas ng iyong paglilinang ay nag-improve din ng husto. Masaya namang sinabi ni Wu Yi na salamat sa tulong ng biyaya. Balik tayo na kung saan ito ang master nila Ken Cheng Cheng ay gulat na gulat sa sinabi ng dalawa. Kaya naman malaking tanong sa kanya na kung sino si Xiao Chen na sabi pa nga niya na bakit ang dami niyang alam sa Teguyin clan ko. Sinabi naman ni Wu Yi na sinabi din ni Xiao Chen na sabihin sa iyo ang mga salitang ito. Nang marinig niya ito ay nagulat siya dito at bahagya siyang natigilan. Inulit pa nga ito ni Wu Yi ang sinaunang salita. Nanginig naman ang buong katawan ng kanilang master, at habang nanginginig sa takot ay sinabi niya na ang Tissue Shuzhen ay ang physical body martial arts, at ito ang pinakamataas. Maya-maya pa ay naunawaan niya na nang lubusan ang mga salitang Tissue Shuzhen, nasabi pa nga niya na naalala ko na. Kaya naman agad siyang tumayo at sinabi niya sa dalawa na pagkatapos makitang muli si Xiao Chen, dapat ninyong sabihin sa kanya na kami ang angkan ng Teguyin, ang kanyang puso ng katapatan. Sa sinabi ng kanilang master ay bahagya silang dalawa na nagulat dito. Nasabi pa nga ni Ken Cheng Cheng na kung anong ibig sabihin ni master. Sinabi naman ng master na sa hinaharap ay malalaman niyo rin ito. Balik tayo sa kanilang pag-uusap nila Xiao Chen at Ken Cheng Cheng na sabi pa nga ni Ken Cheng Cheng na hiniling sa akin ng patriarch na maghatid ng isang salita, ang aming Teguyin clan, puso ng katapatan ay hindi nagbabago. Natuwa naman si Xiao Chen sa kanyang mga narinig kaya naman sinabi niya na sa dalawa na kung ganon, nakikita niya ito ng malinaw, sige pumasok na tayo sa loob. Naagad naman itong sinang-ayunan ng dalawa. Nagpatuloy sa paglalakad sina Xiao Chen patungo sa loob. Nang makapasok sila sa loob ay bahagyang namamangha sila dito. Nakita naman ni Jiang Chuan ang kanyang master na kasama ang dalawa kaya naman bahagya siyang nagtataka dito. Kaya naman agad niya itong tinawag na boss dito. Maya-maya pa ay nakaupo na silang lahat ng magkakasama. Sinabi din ni Jiang Chuan na boss, napakaraming malalakas na tao ang mga miyembro ng pamilyang nandito, pati na rin ang powerhouse ng pamilya Zhao at mga tao mula sa lahat ng pangunahing domains ay halos lahat naririto. Nang marinig ni Xiao Chen ito ay sinabi niya na tingnan natin kung may interesante. Makalipas ang isang sandali ay may isang nakapukaw sa kanya ng pansin. Agad niya naman itong pinagmasdan ng mabuti. Nang makita niya ito ng lubusan ay nasabi na lang niya na ang lalaking ito ay ang puppet mula sa sekta ng Iron Blood at nandito rin siya. Sa matinding titig ni Xiao Chen ay napalingon ng bahagya ang puppet ng Iron Blood sect. Nang makita niya si Xiao Chen ito ay napabalikwas siya ng tingin dito at bahagyang natakot. Maya-maya pa ay may mga nilalang na naman na nagsidatingan. At ito ang lolo ni Jiang Chuan ang Panginoon ng pamilyang Jiang. Na agad naman siyang binati ng kanyang mga disciples. Kaya naman nakangiti siyang naglalakad dito.
Agad naman na tumayo si Jiang Chuan at sabay na sinabi niya na lolo, nandito ka na. Subalit bahagya nang napatingin ang kanyang lolo kay Xiao Chen. Kaya naman sinabi niya na ang nakababatang kapatid na ito ay si Xiao Chen tama. Agad namang sumagot si Xiao Chen na tama kayo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natuwa siya dito at sabay na sinabi niya na kung ganun, napakahusay, bata at Chuan, kailangan mong matuto pa mula kay Xiao Chen. Natuwa naman si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na natural lang ba ito. Sinabi naman ng master kay Xiao Chen na little brother pwede ka ba mamaya? May gusto akong sabihin sa'yo. Nakangiti naman itong sinang-ayunan ni Xiao Chen. Nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen ay natawa niyang sinabi na kung ganun ang matandang ito ay pupunta na doon. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na dahan-dahan lang sa paglalakad. Ilang sandali pa ay malapit na siya sa kanyang upuan. Nang makaupo siya ay naging seryoso ito, na kanina lang ay masaya habang kausap niya si Xiao Chen. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Ken Cheng Cheng si Xiao Chen na gusto mo bang kunin ang unang pwesto sa pagkakataong ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na hindi ako interesado. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natigilan na lang siya dito. Subalit sinabi ni Xiao Chen na pero nangunguna pa din ako. Sinabi ni Xiao Chen ay may nagsalita sa kanilang likod na sabi pa nga nito na isa kang mayabang na lalaki na maglakas ng loob na magsalita ng mga salitang iyon. Dagdag pa niya na bakit hindi tumingin sa sarili mong mukha sa salamin. Sa mga sinabi ng nilalang ay napalingon sila dito. Nasabi na lang ni Jiang Chuan na boss, ang taong ito ay mula sa rehiyon ng Jiangzhou, na minamaliit ka kaya naman hindi mo na siya kailangang kausapin. Sinabi naman ni Xiao Chen na isa lamang itong surut wala ng iba. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagalit ang hangal kaya naman galit niyang sinabi dito na ang lakas ng loob mong maliitin ako. Kaya naman agad niyang niyaya si Xiao Chen na tara lumabas tayo at mag-usap ng physical. Agad siyang umatake at sabay niyang sinabi na baliw ngayon tuturuan kita ng leksyon. Subalit bago pa man siya makatama ng suntok ay agad siyang binigyan ni Xiao Chen ng isang sampal na sabi pa nga niya na lumabas ka. Sa lakas ng sampal ni Xiao Chen ay tumilapon ang hangal dala-dala ang marka ng katotohanan. Humagalpak ang hangal sa sahig na kung saan nakatayo ang Panginoon ng Jiao. Nang makita niya ito ay bahagya siya nagalit dito, at makikitang lumabas ang dugo ng hangal sa ilong at nawalan ng malay. Nasabi pa nga ng Panginoon ng Jiao na ang lalaking ito ay talagang nagmula sa Jingzhou Doami ng kanyang cultivation. Dagdag pa niya na sa aking pamilyang Jiao, walang bakas ng takot sa kanya na magtagpo. Kaya naman sa ginawa ni Xiao Chen ay agad niya itong pinagsabihan na ito ang yugto para sa matanda upang aliwin ang lahat ngayon, at umaasa akong manatili sa likod. Nang makita ng mga cultivator si Xiao Chen ay nasabi na lang ng isa na ito ba ang sikat na Xiao Chen. Sigurado ako dito. Sa sinabi ng matanda sa kanya ay sinabi niya na Zhao Jingshi, dahil sinabi mo na, bibigyan kita ng kaunting respeto at susubukan kong mapanatili ang isang mababang estado. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay halos pumutok sa galit si Zhao Jingshi. Na kahit ang mga cultivator na nakarinig ay nasabi na lang nila na itong si Xiao Chen ay talagang mayabang at walang batas, ngunit kung sasaktan niya si Zhao Jingshi dahil dito, napakasarap na mapuksa siya. Dagdag pa ng isa na mas mabuti pa kung madala ko ito at patayin siya bilang paghihiganti sa kapatid ko. Nagtinginan naman ang dalawa ng matatalim na titig. At sabay na sinabi ni Zhao Jingshi na ang matandang ito, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng ganitong respeto. Matapos niyang sabihin ito ay agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang umupo at nang makaupo ay sinabi niya sa Panginoon ng Jiang, na bakit hindi mo ako kinakamusta kapag nandito ka, at basta umupo ka na lang mag-isa. Sinabi naman ni Master Jiang na nag-aalangan akong istorbohin ka na nagpapanggap na mapilit sa harap ng lahat. Sa sinabi ng Panginoon ng Jiang ay natatawa siyang naiinis dito. Maya-maya pa ay may sumigaw na sabi pa nga nito na Jiang Chuan at Xiao Chen, lumabas kayo. Nang makita ito ni Master Jiang ay nasabi na lang niya na bakit nandito ang matandang mataba na ito. Sinabi naman ni Zhao Jingshi kay Master Jiang na nakasakit ba ang iyong Jiang Chuan sa iba. Natatawa namang sinabi ni Master Jiang na hindi naman ito malaking bagay, nakatali lang ang anak niya. Sarkastiko namang tumawa si Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na Lao Jiang, nararapat sa iyo yan. Sa kabilang banda naman ay galit na galit niyang hinahanap si Xiao Chen.
Kaya naman ang mga cultivator sa loob ay pinagtatanungan niya na kung ikaw ba si Xiao Chen. Natakot naman ang dalawa sa paglapit ni Lao Jin kaya naman napasigaw na lamang sila dito. Agad na hinawakan niya ang isa dito at sabay na sinabi niya na dalian mo ibigay mo ang anak ko. Sinabi naman ng cultivator na sir nakakamali ka hindi ako ang taong iyon. Dagdag pa niya habang natatakot na nandoon siya. Sa sinabi ng cultivator ay agad siyang binitawan ni Lao Jin at naglakad patungo kay Xiao Chen. Kalmado namang nakaupo si Xiao Chen at wala man lang itong bakas ng takot sa kanyang mukha. Habang si Black naman ay pinagmamasdan niya si Xiao Chen na kung ano ang gagawin nito. Sumigaw naman si Lao Jin sa harap nila Xiao Chen na ikaw ba si Xiao Chen? Ibalik mo ang anak ko dalian mo. Ngunit sa mga sinabi niya ay binigyan lamang siya ng nakakalukong hitsura ng tatlo. Ngunit sa inis ni Wu He ay tumayo siya dito at sabay niyang itinuro si Xiao Chen. Galit namang sinabi ni Lao Jin na mahusay, magkasama kayong dalawa at pinaglalaruan niyo ako. Sino si Xiao Chen sa inyo? Sinabi naman ni Xiao Chen na kahit na nagkaroon ka ng problema sa utak, ngayon ay mukhang may problema ka rin sa mata. Matapos niyang sabihan ng masasakit na salita si Lao Jin ay agad niyang sinabi na siya si Xiao Chen. Sa sinabi ni Xiao Chen ay naghanda siya ng atake na sabi pa nga niya na mahusay, naglakas loob ka pang pag-alitan ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sayo. Kalmado namang hinihintay ni Xiao Chen ang kanyang ginawang atake. Nang makalapit ng bahagya ang kanyang atake ay agad na hinawakan ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na lumaki ng sobrang taba. Sa ginawa ni Xiao Chen ay nagtataka siya na kung paano nagawang pigilan siya ng ganoong kadali. Hinagis naman siya ni Xiao Chen ng malakas ng walang kahirap-hirap na sabi pa nga niya na huwag kang matutong lumaban. Tumilapon naman si Lao Jin sa harap nilang dalawa ni Zhao Jingshi at Lao Jiang. Naikinabigla nila na sabi pa nga ni Lao Jiang na umatras. Subalit dahil hindi na makaiwas si Zhao Jingshi ay agad niya itong pinigilan ng kanyang buong lakas. At sa lakas ng pagkakahagis ni Xiao Chen at dagdagan pa ng bigat ni Lao Jin ay halos mahirapan si Zhao Jingshi dito. Mabilis na inayas ni Lao Jin ang kanyang sarili at sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na mahusay, ka talaga Xiao Chen. At sabay na sumigaw sa lahat na kung sino ang tutulong sa akin na patayin si Xiao Chen. Ako si Jin Pang, ay magbibigay ng isa sa 10 kayamanan ng pamilyang Jin. Sa ginawa ng hangal ay agad na nagsitayuan ang mga patay gutom na mga hangal na agad namang napansin ni Xiao Chen. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang lahat ng tao dito ay basura. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay napukaw ang lahat at mas lalong tumindi ang galit ni Lao Jin. Kaya naman lahat ng cultivator sa stage ay napatingin kay Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na hindi ko ibig sabihin na ipahiya ang sinuman sa inyo, ngunit nais kong sabihin. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nasa lakas nyo ngayon, ay hindi nyo ako mapapatay. Sa mga binitawang salita ni Xiao Chen ay mas lalong nagalit ang lahat na sabi pa nga ng mga ito na tanga masyado mong minamaliit ang mga tao. Dahil dyan ay papatayin kita. Agad na sumugod ang isa at sabay na sinabi nito na gusto kong malaman kung gaano kakatatag. Para maging ganito kalaki, nakangiti namang nag-aantay si Xiao Chen. Nang makababa ang isang patay gutom ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na makipagkumpetensya ka sa akin, papatayin kita ng totoo. Sa kanyang mga sinabi kay Xiao Chen ay sinabihan lamang siya na umaasa lang sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat dito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay sumabog na sa galit ang patay gutom. Nasabi pa nga niya na sobrang napakayabang mo talaga. Sa nagaganap na bangayan ay sumigaw si Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na tumigil. Mga ginoo, bagaman ang Xiao Chen na ito ay mayabang at hindi makatwiran, ngayon ay ang bangkot ng matanda kong tutuusin. Sana pagtiisan niyo muna ako pansamantala. Lao Jin ikaw din ay dapat na magtiis, kung may matinding poot ka maghiganti ka na lang sa Dragon at Phoenix rankings. Sa sinabi ni Zhao Jingshi ay kumalma si Lao Jin na sabi pa nga niya na sige, ngayon ay bibigyan kita ng respeto. Habang naglalakad pa uwi ay pinagmamasdan niya si Xiao Chen ng matalim na titig. Nang makalagpas si Lao Jin ay nasabi na lang ni Xiao Chen na anong ibig sabihin ng lalaking ito.
kailangan niyang maghintay hanggang sa Dragon at Phoenix rankings bago niya ako atakihin. Sa isip-isip naman ni Zhao Jingshi ay natatawa ito na sabi pa nga niya na Xiao Chen, hayaan mong ipagmalaki mo ito sandali, hintayin ang pagsisimula ng rango ng Dragon at Phoenix. Matapos siya sa kanyang malalim na mga iniisip ay sinabi niya na sa lahat na mangyaring manatiling kalmado. Ang susunod, ay magsisimulang ipahayag ng matanda ang mga alituntunin ng rango ng Dragon at Phoenix, sana ay makinig kayong mabuti. Sinabi naman ng patay gutom kay Xiao Chen na sa ngayon ay hahayaan muna kita. Sinabi naman ni Jiang Chuan habang natutuwa na boss, napakahusay mo talaga, nag-aalala ako na ang lahat ay interesado kang patayin. Para sa isang sampung kayamanan ng pamilyang Jin. Pinaalalahanan naman siya ni Ken Cheng Cheng na nasabi pa nga nito na Xiao Chen kailangan mong mag-ingat sa susunod. Sinabi naman ni Xiao Chen na isang mahinang manok lang sila. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang ni Ken Cheng Cheng na sobrang yabang mo talaga. Habang si Chimei naman ay natatawa na lang sa sinabi ng kanyang master. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay hindi ako nagmamayabang, ako ay mayabang talaga. Sa sinabi ni Xiao Chen ay kuminang ang mata ni Jiang Chuan na sabi pa nga niya na karapat-dapat na maging boss, sobrang gwapo. Habang si Ken Cheng Cheng naman ay sumasakit na ang ulo. Na kahit si Chimei ay nasabi na lang na ito ang tiwala sa sarili ng malakas. Habang si Wu He naman ay nasabi na lang niya na ang gwapo talaga ni Master. Tumindig nang nakangiti si Xiao Chen habang si Black naman ay nakangisi din. Maya-maya pa ay ipinakita na ni Zhao Jingshi ang mga panuntunan ng Dragon at Phoenix na sabi pa nga niya na hayaan niyong ihayag ko sa inyo ng detalyado. Subalit bago pa man siya makapagsimula magsalita ay may sumigaw na naman na bagong dating na tinawag ang pangalan ni Zhao Jingshi. At sabay niyang sinabi na bakit bawal akong sumali sa listahan ng Dragon at Phoenix. Bahagya namang natigilan si Zhao Jingshi sa mga sinabi ng binata. Nang makita ito ng mga cultivator ay nasabi na lang ng isa na sayang naman pala. Habang ang iba ay nalulungkot din. Dagdag pa ng cultivator na tama, ang batang iyon ay tinatawag na Lin Feng, na dating manugang ng pamilya Wang. Nagtaka naman ang isa na sabi pa nga niya na ano ang taong iyon na nag-iingay sa labas. Ipinaliwanag naman ng cultivator na ang batang ito ay talagang matalino, na-absorb na siya sa murang edad. Sa kasamaang palad, siya ay pinagkaitan ng antas ng cultivation na ito ng pamilyang Wang. At maging ang kanyang mga supernatural na kapangyarihan ay inalis, at siya ay naging basura mula noon. Kinumpirma naman ito ng isang cultivator na tama yan, dagdag pa ng cultivator na ang batang ito ay isa ng walang kwentang tao, at gusto pa niyang sumali sa rango ng Dragon at Phoenix sa pagkakataong ito. Hindi ba ito ang sariling pinahirapan? Bahagya namang naawa ang ibang cultivator sa nangyari sa binata. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na ito ang uri ng interesante. Kaya naman agad niya itong sinuri upang malaman ang kakayahan ng binata. Nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na hindi na masama, ang tao sa labas ay may matatag ng cultivation base at mahusay na mga ugat. Dagdag pa niya na mayroong isang kahangahangang kaluluwa sa katawan, na ang kapangyarihan ay hindi man lang nawala sa kataas-taasang tao, napakataas talaga ng antas nitong totoong martial na katagong mundo ng Dragon at nakayukong tigre. Maya-maya pa ay napansin din ng mga cultivator ang dalawang nilalang na sabi pa nga nila na yun pala yung dalawang tao na nandyan. Ang nagnakaw ng supernatural na kapangyarihan mula kay Lin Feng. Napansin naman ng dalawang nilalang ang pagdating ng ni Lin Feng. Kaya naman tumayo ang dalawang nilalang na ito na nagngangalang Wang Huan at Xu Xiaoxiao. Nasa isip-isip pa nga ni Wang Huan na paano dumating ang taong ito sa komperensya. Isang basura lang, anong mukha na lumahok sa pagraranggo ng Dragon at Phoenix. Na kahit si Xu Xiaoxiao ay halatang galit din sa binata. Agad na binuksan ni Lin Feng ang pintuan na ikinagulat naman ng lahat. Naglakad papasok si Lin Feng nang may matinding determinasyon upang kumprontahin si Zhao Jingshi. Nang makita ito ni Xiao Chen ay napapangiti na lang siya dito subalit naawan naman si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na kawawang lalaki. Kaya naman agad niyang binulungan si Xiao Chen na boss, ito ay tinatawag na Lin Feng, orihinal na isang henyo, ngunit sa kasamaang palad siya ay sinayang ng pamilya Wang. Sinabi naman ni Xiao Chen na henyo din ako ngayon, ngunit inggit ako sa talentong ito. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang ni Jiang Chuan na boss, sabi mo mas maganda ang talent niya kaysa sayo. Pero isa na siyang walang kwentang tao.
Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na tignan mo siya ng mabuti. Bagamat ang kutis ng lalaking ito ay malupit na natalo, ang kanyang mga mata ay puno, ang kanyang focus ay introvert, ang kanyang mga kalamnan ay malakas, at ang kanyang cultivation base ay naibalik na at mas mahusay kaysa dati. Ang kanyang bandana sa buhok ay isang earth level magic. Ang sibat sa likod nito ay ground level din na sandata, ang pinakamakapangyarihang bagay ay ground level din na ang mga basahan. Nang marinig ni Jiang Chuan ang mga sinabi ng kanyang boss ay napadiyos kupo na lamang siya dito. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang mas malakas pa ay mayroong 7 pagbabago bago ng mahiwagang kapangyarihan sa lalaking ito. Isa itong dakila, hindi naririnig, at hindi nakikita. Nagulat naman ang mga servant ni Xiao Chen sa kanyang mga sinabi. Maya-maya pa ay napansin na ng binata na pinagmamasdan siya ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na Lord Monkey parang nakikita ng taong ito ang lahat sa akin. Nasabi na lang ni Lord Monkey nang makita niya si Xiao Chen na mukhang nakikita nga ako ng taong ito. Nagulat naman si Lin Feng nang kumpirmahin ito ni Lord Monkey na sabi pa nga niya na ano. Hindi ba ako lang ang nakakakita kay Lord Monkey? Sinabi naman ni Xiao Chen na nakikita ko kayo ng malinaw. Gulat na gulat ang Lord Monkey nang sabihin ito ni Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Lord Monkey habang natutuwa na mahusay na lalaki nakikita mo talaga ako. Kaya naman agad niyang sinabi kay Lin Feng na baliw na bata, natatanaw ako ng binata sa di kalayuan, indikasyon na kung matutulungan niya ako, tila napipigilan ang pag-asa mong moalis ang rango ng Dragon at Phoenix. Sinabi naman ni Lin Feng na ang malakas ay magbibigay inspirasyon sa aking fighting spirit at magpapalakas sa akin. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang dalawa na ang matandang unggoy na ito ay may pinakamataas na kapangyarihan sa kanyang katawan, kakaiba, kung paano kung alin ang pinakamataas na unggoy. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ni Zhao Jingxi na Wang Wan, ang bagay na ito ay problema sa iyong bahay, na agad naman itong kinumpirma ni Wang Wan. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Harold Lopez from Orani Bataan, Jims, Proxy, Celoso Gaming, Rico Bulan, Memen Montiano, June Labayos, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.